At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang kontrobersyal na isyu ang umiikot sa buong bansa ngayong linggo matapos lumabas sa publiko ang isang matinding lihim na kinakasangkutan ni President Kuting ng Norte Jr. at ng kanyang asawa na si First Lady Liza Smugs. Ang lihim na ito ay nagdulot ng matinding pagkakalito at pagdududa sa mga mamamayan na nagdulot ng matinding kahihiyan para sa pamilya Marcos, partikular na kay First Lady Liza Smugs. Ayon sa mga ulat, isang lihim ng kasunduan na hindi pa naisa sa publiko ang na-breach kamakailan kung saan ipinakita ang koneksyon ni PBBM at ang First Lady sa ilang mga iligal na transaksyon na naganap noong mga nakaraang taon. Ang naturang issue ay pumutok matapos isang investigate journalist ang naglabas ng dokumento na nagsasabing may kaugnayan ang mag-asawa sa isang hindi mabilang na lihim na pag-aari at mga negosyo na labag sa batas. Ang akusasyon ay mabilis na kumalat sa social media at nagkapagbigay ng matinding dagok sa imahe ng pamilya Marcos. Dahil dito, nagkaroon ng mga protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan ang mga tao ay nagsigaw ng hustisya at kalinawan. Maraming mga netizens ang nagsimulang maghanap ng mga ebidensya at maglabas ng mga dokumento na nagsasabing may mga hindi kanais-nais na transaksyon ang pamilya Marcos sa mga negosyo at kontrata ng gobyerno. Hindi rin nakaligtas sa mga batiko si First Lady Liza Smugs na tinawag na involved sa mga isyong ito. Sa kabila ng mga akusasyon, patuloy ang pagsuporta ni PBBM sa kanyang asawa. Sa isang pahayag, itinanggi ng Pangulo ang anumang pagkakasangkot sa mga ilegal na aktibidad at iginiit na ang mga paratang ay walang basihan. Binanggit ng Pangulo na ang mga akusasyon ay bahagi lamang ng isang kampanya ng disinformation na layuning sirain ang kanilang pangalan at pagkatao. Gayunpaman, hindi pa rin maiwasan ng mga mamamayan na magtanong tungkol sa kredibilidad ng mga pahayag na ito. Ang mga eksperto sa politika ay nagsasabing ang kontrobersyang ito ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa reputasyon ng pamilya Marcos, lalo na kay First Lady Liza Smugs na ngayon ay nahaharap sa mga seryosong issue. Ayon sa mga analyst, ang isyong ito ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa mga kalaban ng administrasyon upang pahinain ang kanilang suporta sa mga susunod na eleksyon. Gayon din, may mga nagsasabi na ang mga ganitong issue ay hindi na bago sa politika ng Pilipinas. Ngunit ang lawak ng mga detalye na lumalabas ay nagbigay ng bagong level ng kontrobersya. Habang patuloy na umaabot ang issue, inaasahan ng mga tao ang mga susunod at nahakbang ng pamahalaan at kung paano nila haharapin ang mga paratang na ito. Sa ngayon, ang mga opisyal ng Malacanang ay patuloy na nagbibigay ng mga pahayag at pagpapaabot ng kanilang pahayag ng pagiging transparent sa kabila ng mga kontrobersyang ito. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. As promised to you guys, di ba sabi ko sa inyo bago mag May 7, meron tayong breaking news. Pero, dalawa kasi yung breaking news natin. Yung isa, baka sa Senate nyo na lang marinig siguro. At yung ngayon, hindi natin alam kung anong mangyayari kasi ang dami talagang nagre-reach out sa atin. At ako ay overwhelming sa mga information. Hindi kayo maniniwala, okay? Baka tatalbugan pa natin ng CIA at at DEA, no, ng Amerika. Ngayon, ano ba yung intention natin dito? Bakit ito dapat matapos na at mapanagot si Marcos Jr.? Okay? Mapanagot ang mga dapat managot. So, syempre, ito po ay hindi politika o ito ay hindi personal na agenda ni Maharlika dahil unang-una, wala naman akong peso sa gobyerno, hindi naman ako politiko, hindi ako qualified o kung ano pa man. Itong issue na ito ay para sa kaalaman ng bayan kasi binababoy, ginagago tayo ni Marcos Jr. na bangag. Ito nga lang yung interview niya sa media, di ba? Na tinatanong siya na sa kanyang pagkasangkot dito kaya pagkasangkot niya at nauugnay si Maricel Soriano. Actually, tinawanan lang niya. Sabi ko nga, a simple yes or no. Nagpupulburon ka ba? Sinagot tayo ni Atty. Glenn Siong na pwede siyang ma-contempt kung nasa korte siya. So sinagot na yan. At narinig niyo kung paano siya guilty. Bakit ayaw ni Marcos Jr. na sagutin kung siya ba ay pulburonic? O yes or no lang? O magsalita siya, mag-statement siya? Pero wala talaga.
Kasi nga, guilty. Alright? At patuloy kayo, nililinlang, okay ba sound natin? Patuloy kayong nililinlang at nagpapanggap-panggapan sila na they are okay and they're running the government well. Pero ang totoo, hinuhubas nila ang pera ng bayan. Inuubos nila, hinahakot, papuntang mga offshore accounts, pinahihirapan kayo, ginigipit, like yung maisog rally, binawi ang permit at pinipilit na balahurain tayong lahat. Ayaw magsalita ni Marcos Jr., ang mga kongresista, kino-cover up siya, at si Morales ang tinitira, kinakarakter assassinate, imbis na ang mga kongresista ay katuwang natin na palabas kung ano yung katotohanan at para magkaroon sila ng maayos na batas o amyendahan ang mga batas like Kongreso at Senado. Yun nga yung sinasabi ko, mga palangga, para sa susunod na halalan, kung maganda ang batas, lahat ng mga taong gustong pumasok sa politika ay open yung kanilang drug test, hindi lang 2 minutes, katulad ng ginawa ni Marcos Jr. Dapat open sa publiko kasi hahawakan nila ang pondo ng bayan. Nakasalalay sa kanila ang obligasyon, nakaatang sa kanilang mga mandato na sila ay ipapahamak ba ang bansa, nanakawin ba nila. So you know that already, corruption, extortion, bribery, smuggling, na yan ang pinamumunuan ni Kuting Marcos Jr. at ni Lisa, ang kanyang mga kasabwat, pati kidnapping, pinasok ni Lisa, lahat na ng kasamaan nasa kanila na. Now, bukas na ang hearing. Pilit nilang pinapatay ang issue. Buti nga itong mga mainstream media ay wala na silang parang sukol na sila kaya kailangan nila ibalita. And good thing din yung reporter na nagtanong kanina dyan sa Pilipinas, nagkaroon ng lakas ng loob pero patawa-tawa. You know what? I don't know who's that reporter. Kayo mga mainstream media, kayo mga reporter, mga journalist na sinasabi ninyo ay kayo ay fourth estate, katuwang may obligasyon kasi sa taong bayan. Bakit pag tumatanong kayo, tinatanong nyo parang, ay sir, kasi po may sinasabi po sila na ganito po. Para kayong takot na para kayong walang mga bayag. Ganyan ba ang training nyo sa journalism? O kung journalist kayo o nag-aral kayo sa career na pinatutunguhan ninyo o na ini-enjoy ninyo? Seryoso ang usapan. Kung ako journalist, Mr. President, ano ang may comment mo na ikaw ay sinasabing bangag o ikaw ay sinasabing sangkot sa pulburon, sangkot sa droga, ganito, ganyan. Hindi yung, ay sir, kasi ganito, ganon. Anong kagiatayan yan? I don't know kung sino dan. Ganyan ba kayo? Ganyan ba ang training? Seryoso ang usapan, national interest. Nasisira ang buhay ng pamilya ninyo dahil sa pulburon. Maaring isa sa dalawa sa inyong nanonood ngayon. Kayo ay namumroblema sa inyong kapatid, kamag-anak, tatay, nanay, anak, na nasasangkot na lubog sa drogang pinalaganap ng mga jutang genimis na mga nasa gobyerno. At etong si Marcos Jr. na presidente na kasabwat sa lahat ng mga ilegalidad sa Pilipinas, that's a 1.8 billion na naging 1.4, naging 1.2 na walang ginawa. Okay? Etong nakaraang hearing, actually walang nangyari kasi executive session. Protektado itong driver na nahuli daw nila. Pero yung pala may mga kaso dito sa Amerika na charge ng pang-chuchuk-chak. You know that already. Walang pangalan sa kanyang mugshot, binlared nila. So, katunayan na talagang protektado ni Marcos Jr. kasi nga mga palangga, kasabwat nila. Okay? Kasabwat nila ang mga polboronic. Balikan natin, kasabwat nila, kasabwat ni Lisa ang smuggler, na pinangalanan sa Kongreso, na ayaw ipatawag si Michael Ma, inappoint na Special Envoy to China. Kasabwat nila. Kasabwat ni Lisa, ni Carte Jr., si Sayarot, na nahuli ng pulburon, kasama sa New York. Di ba? Paulit-ulit, ang daming kasabwat, pinalaya, pinalaya ang Indian National na nahulihan ng bonggang-bonggang papasarbog. Inarbor yan ni Mel Robles at ni Lisa Araneta Marcos. So,
yung gobyerno nyo ay isang mafia at sindikato. And now, mga kababayan, alam ko excited na kayo. Alright? Breaking news. Okay? Confidential informant, kilala na. Tanungin nyo ako, yes, kilala ko na siya. Pero, eto ang description. Magi-guessing game muna tayo. Alright? Magi-guessing game muna tayo ng bonggang-bongga. Here we go. Okay. Ayon ito sa ating mga juting jahas, okay? Mga juting jahas. Actually, ang ating mga puting ahas dito, mga pwedeng from PIDEA, from PNP, from AFP. Okay? Ito yung operation na gaganapin sana sa Rockwell, Makati. Mga palangga. Ha? Ayan ha. Uulitin ko sa inyo. Hindi lang isang tao o isang impormante, okay, ang pinanggalingan ng impormasyon. Yung informante, di ba? Hindi lang iisa, dalawa, o maybe more than that. Okay? Higit pa sa dalawa. Yun ang nakarating sa atin na kung gagawin lamang ang thorough investigation tomorrow, together with the other senators, not only Bato as a chairman, kaya nga dapat yung mga hinayupak na members of that committee nandoon din. Unang clue. Okay? Ang informante na dapat maipatawag at buhay pa. Kakagugugel ko lang, buhay na buhay sila. My God. Ito ay anak-anakan ni Maricel. Okay? 'Di ba ang tawag sa condominium sa doon sa Rockwell sa kanya, inay, 'di ba ang tawag sa kanya showbiz ay inay. First clue, dalawa lang muna bibigay ko sa inyo. First clue, ang informante ng PIDEA na nandiyan sa record na ayaw ilabas ni Lasso. May binilunok niya o tinago niya or whatever, kung anong ginawa nila diyan kasi nandoon daw yan nandiyan. Ayaw nilang ilabas kaya lalaki o babae. Actually, babae at lalaki. Sabi ni Luisa, lalaki at babae. Amo na, first clue. Anak-anakan, okay, ito ni inay, okay, ni Maria. At second clue, okay, first clue, second clue. Ito, same person. We're talking about same person. You comment at baka maaring basahin natin. Nagtatrabaho siya sa isang gun store sa Araneta Avenue sa Quezon City. Naalala ko, I work in Araneta Avenue when I was young. Hindi ko alam. Ang naalala ko lang kasi na gun store dyan, yung True Weight. Naku, mukhang may nakakahula na mga hitad po, tangin. Oh my God! Okay. So, nagtatrabaho sa isang gun store sa Araneta Avenue na naging asset ng dating PIDEA agent na si Jojo Paner. Ngayon, kung narinig ako Senator Bato, baka pwede mong isomon si Jojo Paner. Okay? Na natin, mga palangga. Nakakaloka itong ating mga impormasyon. Hindi ko kinikerry. At mukhang yung informante, mukhang okay naman siya. Mukhang okay naman siya. Alright? Okay, tignan natin dito. Sino? Nakaula na ba mga palangging-ging? Okay. Alright, mga kababayan, yan ang clue natin. Maluloka kayo. Actually, mukhang okay naman na siya ngayon. May anak na. Basta anak-anakan siya ni Maricel. Siya pala ang nagsumbong ayon sa ating source. Hindi sa akin dahil ako, dito naman ako. Wala naman ako doon sa pinangyarihan. Isa siya sa informante, okay, na alam ni Francia, Director Francia, okay, at ni, sino yung isang pinatawag niya? Si Corioso, si Dave Corioso. Asan na yun? Diba? So, alam ni Francia, Director, alam mo rin Morales, alam mo Corioso, kung sinong tinutukoy ko. Kaya kung ako sa inyo, kumanta na kayo.
ikanta nyo na ng bonggang-bongga para naman may magawa kayo sa inyong bayan. Well, si Morales kumanta na, si Francia nagsisinungaling pa, si Corioso yung asawa niya, di ba? Na isa sa mga pinilit ni Lazo na as a witness na wala naman sa pinangyarihan, nandoon, di ba, sa PDEA. Pero itong first clue natin na informante, tika magbasa muna ako, baka nahulaan na ng mga hitad. Sabi ng iba si Diwata. Alam nyo, nagiging excited ako o parang kinakabahan ako ano yung mga susunod na mangyari kasi bubulaga talaga to eh. Kasi, yung very close dito sa ating unang confidential, nasa first confidential informant pa lang tayo ha, anak-anakan, okay? Ang tawag niya inay-inayan. Then, ang tanging gusto lamang nitong anak-anakan during that time ay marihab daw si Miss Terry, okay? Si Miss Maricel. Kaya gusto ko lang pong linawin, ang subject natin dito actually hindi si Maricel Soriano, siya lamang ay biktima ng itong mga pulburon na ang nagpapalaganap ay gobyerno. Ang nagpapalaganap, ang nagpoprotekta ay mga dating Executive Secretary Paquito Ochoa, nakasabwat ni Lisa. See that? Nasisira ang inyong buhay, ang inyong mga anak, kinabukasan, asawa, tatay, nagkahiwalay kayo, nagkagulo-gulo ang buhay ninyo. Dahil ang protektor ng pulburon o ng droga ay ang mga taong gobyerno. Katulad ni Ochoa, ayon sa statement ni Morales, okay, kaya kaabang-abang. Pero itong first clue na ito, mga first confidential informant na ito, mga palangga, nako, grabe yung mga hula ninyo. Actually, nandiyan na siya sa hula ninyo. Damihan nyo pa para magkagulo-gulo. Pero sabi ko, bakit ako excited at kinakabahan? May power si Pangulong Duterte. Well, not power eh. May connection din kay Pangulong Duterte. Baka pwedeng mahimok. Baka pwedeng mahimok. True friend of Pangulong Duterte na may connection din dito na baka pwedeng hilutin na, babe, lumabas ka na. Na-gets nyo? Bahala kayo, basta, Okay, yung iba nakukuha nila eh. Nakukuha nila. Okay? Nakukuha nyo. So, yung intention lang na ma-rehab itong si Miss Maricel. Okay? Maganda na yung buhay niya. Nakikita ko naman siya. Parang gusto ko nang sabihin, pero wag na lang. Okay? Kasi gusto ko sa Senado, wag na natin agawan ng trabaho ang senador. Wag na natin agawan ng trabaho ang mga senador. Pero kung ayaw nilang gawin, aagawan ko sila ng trabaho dito sa pamamagitan ng ating media. So, ang malungkot lang dito kasi medyo, nananahimik na kasi itong mga taong ito eh. Pero I'm sorry sa inyo ha. Kasi presidenteng bangag ang issue dito. Kahit na may maayos na kayong buhay, nananahimik na kayo, okay na kayo, pero sa ngalan ng Republika ng Pilipinas, sa ngalan ng lagi nating sinisigaw, mahal kong inang bayan, ang mamatay ng dahil sa'yo, di ba? Pag kumakanta tayo ng lupang hinirang, bayang magiliw, duyan ka ng di ba lagi natin kinakanta, ang pinakadulo, ang mamatay ng dahil sa'yo. Tapos nanunumpa tayo sa watawat when we were young. So, kung itong informanting ito ay gusto niya talagang makatulong, maliban kay Miss Maricel Soriano, gusto niya makatulong sa bayan, and sabi ko nga, once and for all, kasi may past din siya eh. Okay? Mayroon din siyang pinagkalugmukan. Ito yung clue. Yung pangalawang clue, yung pangalawang informant, mas madali niyong mahulaan. Kaya, asan anong hula niyo? Ay, abaw, Diyos ko po, mukhang lumalabas na yung mga pangalan. So, pero hindi natin bibig kasi sabi ko ayokong agawan ng eksena ang mga senador. They have to do it. This is not my job. Kung ako ay taga-pedaya, gagawin ko, lalabas ko lahat sa inyo to. Pero hindi naman ako part ng government eh. I'm just helping. Para mapanagot natin si Marcos Jr. kasi binabangag niya ang inyong buhay.
Sinisira ni Marcos Jr. ang inyong buhay na nagpapanggap na siya ay matino pero ngiwi, bangag, lahat na at kinakamal ang pera ninyo katulad na lamang ng loto. Kaya tayo galit na dapat mawala na yung jutang ginimis. Yan, jutang ginimis na presidenteng bangag. Pinagloloko niya ang taong bayan. Simpleng yes or no. Hindi niya kayang sagutin. Okay? Ngayon, mga palangga, kung talagang, okay? Kung talagang gustong tutukan ng Committee on Public Order, okay, at ni Senator Bato, ang chairman, yung kasong ito na talagang gusto niyang makakuha ng ebidensya o makuha yung mga pictures and videos, pipigyan niya ng bongga-bongga dito sa confidential informant, mga informant na ito. Pero you'll never know. Baka may pagising nyo, breaking news, nandito na sa channel natin. Di ba? Ngayon, mga kababayan, alright. Tignan muna natin. Alright. Ngayon, sino ba yung anak-anakan? Actually, Nana, sino ba yung anak-anakan na kung tawagin ay inay? Inay din sa Maricel eh. Diba? Sino yung anak-anakan? No, hindi si Christy Prem. Ang layo naman. Diba? Okay? Naku, nakakatakot naman kayo mag-comment. Okay, si Kokak daw sabi ni Alicia. Si Dolphy daw si Babala. Ang dami yung kalokohan. Mga tsugi na yan. Okay, next clue. Next clue tayo. Move on tayo sa next clue natin. Nahulaan nyo na ba? Share nyo to Maraming may alam actually, hindi lang 2, 3. Nakalagay, nandoon daw yung fault. Hindi pa raw. Nandiyan lang daw ang record sa PDEA. Kaya nga tanong natin kay Lasso, saan mo nilagay, Lasso? Actually, dapat ipatawag din si dating PDEA chief si Wilkins Villanueva. Dapat ipatawag din siya kung sakali nakita niya. Si Pangulong Duterte, dapat ipatawag. Ipatawag na natin lahat para masaya, right? Research daw nila mamaya. Okay? So, second clue. Ready? Ang second clue, jutang ginimis, may picture ako. Kasama ako. Nung May 9, nandoon. Nung nag-celebrate kami sa secret voting ni Lisa. Alain mo. Okay, sino siya? Simpleng-simple. Dating asawa ng isang, okay, no, hindi pala yung nandun, well, teka, parang nandun din yata, yung mag-ex, pero yung girl lalo, maliwanag, may picture kami. Babalikan ko yung picture namin nung May 9, 2022. Pero, ang second clue natin, dating asawa ng beauty queen, na isa sa mga close friend ni Bangag Jr. Okay, tandaan nyo. Dating asawa ng beauty queen na isa sa mga close friend ni Coting o ni Marcos Jr. Na ayon sa ating puting ahas na sa PDEA, from PDEA, nakuha o nakalawit na pala ito. Nahuli na. So may record dyan sa PDEA. Itong lalaki, sa lalaki ito. Ayon sa ating puting ahas ay nakalawit na. Natsurba na ito. Nakuha na ito ng PDEA at ginawa nilang asset. Sabi ng ating puting ahas, kaya nga itanong natin sa grupo ni Morales at ni certain agent Jojo Paner. Ito kasi si Mr. Morales. Mr. Morales, pwede ba? Pwede ba, sir? Itodo mo na to. Kalawitin mo na silang lahat para sa kaalawanan ng taong bayan para naman matigil na to na hindi tayo magkaroon ng presidenteng bangag. Okay. No, hindi yon. May nagka-comment. No. Buhay pa to, hindi pa patay.
Buhay pa. So out yan, yung mga nababasa ko. Out yan. Okay? Okay, process of elimination tayo. Ngayon, ito ay dating asawa ng beauty queen. Yun na nga, na ito ay ginawang asset na rin pala ito. Alright? At ayon sa ating mahiwagang puting ahas, okay, talagang dapat kung magaling itong mga nasa Committee on Public Order, makakalawit o makukuha talaga nila ito. Mapipitas, di ba? Gagamit tayo ng ibang word. Mapipitas talaga nila ito kung talagang gusto nilang makuha ang ebidensya, okay, ng confidential informant. Kailangan dikdikin ng bonggang-bongga ni Senator Bato, Sina Morales, si Francia, at yung si Corioso. Kasi ayon sa ating Juting Jahas, sila daw ang makakapagbigay ng liwanag sa buhay ng Pilipino. No, liwanag sa PIDEA leaks para talagang mapalabas yung letrato at video. Kaya nga sabi ko, malay mo, bigla kong ilabas. You know, biglang may nag-message. You'll never know. Okay, Mama Bay, thank you. So additional, sabi ni Rafael Bautista si Pokwang, Diyos ko, parang nadamay si Pokwang dito. Naku, mukhang may nababasa na ako. Buhay pa to. Okay, buhay pa, buhay na buhay. At recently, nag-post si Beauty Queen, hindi ko alam kung 21 to 22, na they're together again. Okay? Nabanggit ito ni Pangulong Duterte sa isang maisog rally. Pinagmumura niya. Hindi si Kuting. Hindi si Kuting. Ayan, may mga nagme-message na. Sabi ni Palangga, Madam, back and man. Secret promise later. Okay. Naku. Kinakabahan ako sa inyo, mga hitad. Itong artista na ito, no, itong, hindi yung, okay, yung isang confidential informant, actually, mukhang, naku, punyeta, talaga. Nakakatakot kayo kaya. Nakakatakot ang mga hitad. Okay, so dalawa. So may, ayun, itong, nasa pangalawa na tayo, di ba? Nasa pangalawang puntos na tayo. O, nakakaloka. Okay? Nasa second, na tayo, confidential informant. So itong confidential informant na ito, nakalagay din ang kanyang pangalan dyan sa PIDEA. Kasi nasabat din to dahil nagdurog din to eh. Ang eksena pala dyan, nagkaroon sila ng rivalry. For whatever, babae ba? Fame? Kasi, ayon sa mga PIDEA informante natin at mga pulis, pag ganito mga operation pala, sabi ko, Sir, ano ba usually ang bakit ba may nagsusuplong na sinusuplong niya yung kaibigan niya? Kasi yung kapatid, bihira yun eh, yung kaibigan niya o ka-office mate or something. Ano ba usually ang pinag-aawayan nitong mga durugistang ito, mga pulburonic na ito, bakit they're happy, jamming sila, then all of a sudden yung isa magre-report sa PIDEA. Tatlo daw. Business, rivalry, or babae na pinag-aawayan nila, chinukchak ng isa, yung girl lalo ng isa. Yun daw. At yung iba, gusto talagang mabago yung kanilang family. Tingnan ko nga, may nababasa na ba ako? Naku, punyeta, mukhang meron na. Mukhang meron na, okay? Mukhang meron na ng bonggang-bongga. Okay. Doon sa dalawang informante, kasi maybe more than two eh. Dalawa lang muna ibigay ko sa inyo. Masyado naman kayong di ba? Generous ako, pero ayoko naman ng bonggang-bonggang ibigay sa inyo ng lahat. Kasi ayaw nga natin pangunahan itong kongreso. Tingnan ko nga kung anong pelikula niya. Dali lang ha. Dali lang, dyan lang muna kayo. Okay? Pero pag sinabi ko kasi ang pelikula, mahulaan niyo. Okay? Pero bibigyan ko ng konting clue para naman ma-excite kayo mga hitad. Oh! So, yung Girl Lalo,